Yes, sir, ma'am. Quick tutorial lang po para po sa pag-reserve po ng ating name sa ating itatayong korporasyon. So, name reservation po tayo. Paano nga ba ito? Halimbawa po, mag-register po tayo ng stock corporation. Ayan, piliin po natin ng stock corporation. Select subtype natin, one person corporation. Ayan. Select classification, all Filipino. Pag foreigner, siyempre, sa foreigner tayo. Ayan. Natural person po, or trust, or state. So, natural person po tayo. Ano bang tatayo nating line of business? Halimbawa, trading po. So, dito tayo. Wholesale and retail trade. Halimbawa po, ito, retail sale of food, beverages, and tobacco in specialized stores. Yan. Halimbawa lang po So, dito na po tayo sa company name. Kung ano pong gusto nyo ilagay na pangalan ng kumpanya. Halimbawa, motor. Motor. Wholesale. Motor star. Ano ba? Halimbawa lang, 1.5 motor shop. Yan. Tapos, pumili po tayo ng anong gusto nyo pong suffix. Yan. So, kunyari, may mga acronym kayo. Ayan, ganyan. DJB, halimbawa. DJB, yan. 1.5. Acronym. Yung DJB, anong meaning po niya? Lalagay nyo po. Daddy. Halimbawa, Daddy. Jaguar. Boy. Halimbawa lang po yan So, click next. Ayan na po. So, lalabas po dyan yung pinaka-summarize po ng reservation ng name. Double check nyo po kung tama po yung mga information dyan. Kasi, pag tinuloy-tuloy nyo na po yan, reminder po pag ito tinuloy-tuloy nyo na po, kung ano po yung mga detalye po dito, hindi na po yan mababago. Once na gumawa na po kayo ng articles, susundin nyo na po ito kung ano yung mga nilagay nyo. Halimbawa, all Filipino, tapos may pinasok kayong foreigner, ay hindi na po pwede yun. At ang line of business po ninyo is wholesale and retail trade, yung industry. So, dapat ang purpose po ninyo ay related po dito sa sub-industry na yan. Dapat po related po dyan, hindi po kayo lalayo. Tapos yung mga email na ginamit, yan, dapat tama po lahat yan. Tapos, i-click nyo na po yung OTP. Yan. Magsasend po ng OTP yan kung ano po yung email na ginamit. Kailangan double check nyo po kung tama ang spelling. Then kung hindi po magsasend ng OTP yan. After po nun, try po natin i-click. Ayan. Buksan natin ang ating email. Yan. So, refresh lang natin. Ay, dun pala yung sa Yap email. Ito pala. Yan. Mag-email. Ito po yung OTP. Enter nyo lang po yung OTP dyan. So, save and proceed. Wait nyo lang po yung processing ng
system. Yan, naka-queue na po siya. Yung ating reserve na name. Ngayon, pwede na natin ituloy-tuloy ito kung ano yung primary purpose, secondary purpose. Yan, yung principal office address, official company contact details. Importante ito mga guys ha. Mga sir, mga ma'am. Importante po itong mga nandito po. Yung mga OTP po niyan. Yan. Papasok na po yan sa MC28. Nako. Yan na po. Napakasakit po sa ulo niyan. Yung mga lumipas na mga taon. Nung wala pang portal ng MC28. Nako. Ang dami po nga problema dyan sa MC28 na yan. Buti ngayon, automatic na nag-generate ng MC28. Kasi nandito na siya, nakasama na. At least na-update na ng SEC. Umaganda na yung sistema. Masakit sa ulo yan, yung MC28 na yan. Kailangan verified. Napakatagal pa po i-verified. Ayan na po. Mabilis naman po yung system na ano po niya kung available yung name. So, completed naman po. Yun nga lang, for review pa ito, final review. Initial pa lang po ito. Initial name verification result. So, antayin pa natin yung pinaka-final. Pag natapos na po itong buong application, pag na-submit na po natin yan. So, hanggang dito na lang, mga sir, mga ma'am. After nyan, pag nakompleto po yan, save and proceed. Hanggang step 5 po ito. So, bye-bye. Oh, teka. Kung halimbawa, pwede nyo i-continue later. Gusto nyo bukas tapusin, continue later nyo lang. Magtutuloy na po yan. O kaya natapos nyo na itong portion na to, save and proceed. Save nyo na, continue later na kayo ulit. Kung ayaw nyo pang tapusin o nagagawin pa kayong iba. Yan. Madali lang po yan. So, kung may iba pa tayong questions, at kung mahihiyang mag-PM, message nyo lang po ako mga guys. Thank you for watching.